Welcome mga tol sa panibagong episode ng ating moto camping adventure. Sa episode na to, sulitin natin yung mga huling araw ng 2025. At meron lang akong babalikang spot na napaka-solid dito sa Ligaw Albay. Na para sa akin mga tol, ito yung pinaka-solid na spot para saksihan ang ganda ng kalikasan bago pumasok ang 2026. Kaya tara, samahan niyo ako sa panibagong moto camping adventure natin at simulan na natin ang bidyong ito. Good morning mga tol! Mag-aalas 11 ng umaga at Merry Christmas nga pala sa inyo mga tol. Maligayang kapaskuhan at manigong bagong taon. Dahil ngayong araw na to at ngayong episode na to ay magkakamping tayo bago pumasok ang 2026 mga tol. Bukas ay pagsalubong na sa bagong taon. So late lang yung upload natin pero babatiin ko pa rin kayo ng maligayang bagong taon. Ganda ng panahon mga tol. At maraming salamat nga pala sa patuloy niyong suporta sa panonood sa ating mga naging episode nung nagpunta tayo ng Central Luzon. Ngayon lang ulit tayo nakapag-camping gawa ng naging busy tayo sa mga nakaraang araw. So yung iba ngayon ay pagkatapos ng Pasko ay babalik na din ng Maynila. Yung mga galing ng Bicol, umuwi ng Bicol dahil doon naman sila magbabagong taon. At yung iba patuloy sa pagtatrabaho, kagaya ni Paps na magpupudpad na delivery ngayong araw na to. At bukas pahinga naman sila dahil paghahanda sa pagsalubong sa bagong taon. Ganun lang yung buhay. At tayo, syempre, susulitin natin yung huling araw ng taon na to bago pumasok ang 2026. Kaya kung gusto nyo din samahan ako sa episode na to, tara! At sulitin natin yung mga huling araw nitong 2025. Pero bago tayo dumiretso sa camping spot natin, nababalikan talaga natin dahil gusto ko itong balikan. Na sabi ko kapag all goods na mga gamit ko sa pag-camping, kahit papaano ay nakapag-upgrade na tayo ng mga ilaw at matitibay na pool dahil medyo matas-tas na lugar yung pagkakampingan natin at babalikan natin lugar. Pero napakaganda dun mga tol. Nakakampingan ko na yun isang beses lang at ito yung pangalawang beses. Gusto ko pa rin kayo dalhin dun at makita nyo ang ganda ng lugar hanggang pagputok ng araw. Napaka-solid dun. Kaya samahan nyo ako sa episode na to dahil solid na adventure at ipapakita ko sa inyo yung daan kung paano makapunta doon. Okay, let's go! Pero bago tayo dumiretso doon, punta muna tayo ng SM City Sorsogon dahil meron silang regalo sa atin. At dahil nagpasko nga at magbabagong taon, di pa rin tayo nakakalimutan ng SM City Sorsogon na minsan na din natin silang binibisita dito sa Sorsogon City. Dito na tayo sa city proper, daan muna tayo ng SM City. Lakas ng init, ganda ng panahon. Sana umulan man, nakapag-setup na tayo. Ganun naman yung wish ko kapag magkakamping ako. Kung ulan man siya, sana nakapag-setup na tayo. Dito pala tayo sa SM pupunta muna mga tol. Ayun SM City Sorsogon. Daan muna tayo dahil meron silang ipapareceive sa atin. At sureball na pamasko nila to sa atin. Kaya maraming salamat po sa SM City Sorsogon. Hindi nyo po ako nakakalimutan. Shoutout po kay Ma'am April, admin staff ng SM City. Uy, shoutout. Oh, shoutout ka sir. Ay, shoutout dito sa dalawa. Nakita tayo dito sa SM. Pangalan bro? Iwan ko sticker bro, picture lang tayo. Iwan ko na naman yung sticker natin. Ay, shoutout sa dalawa, nakalala tayo. Taga saan kayo? Kawas. Naka-vlog. Ingat, salamat.
nakilala sa akin dito. Kaya nang ticket tayo. Nakita ko na lang na ilang pero kasama ko dyan sa trabaho. Ay, shoutout kay yan. Diretso na tayo. Tamang pahinga lang ako dun sa spot. Shoutout nga pala kayo tol, nakilala tayo kanina. Diretso na tayo sa biyahe. Wala tayo par. Wala. Naiwan ko talaga sticker. Paano kaya ito? Shoutout na lang natin. Ay sir. Naiwan ko sticker ko? Oo, nabusan? Oo. Hindi, naiwan ko. Nandun, meron ako sa bahay na magkakamping. Camping. Sa Ligaw. Alright. Apa, shoutout na lang sir. Pangalan sir? Kuya Mac. Kuya Mac. Tsaka shoutout kay ma'am. Ingat na lang sir ah. Sige. Thank you, ingat, ride safe. Thank you. Ay, shoutout kay Kuya Mac. Papunta din sila ng Kagraray, magra-rides. Kaya tayo, papunta tayo ng camping. Let's go. Full tank na din naman tayo. Ay, shoutout, nakilala tayo dito. Pangalan bro? Emerson. Ah, shoutout kay tol Emerson. Si boss Francis. Taga Taisan talaga kayo. Taisan talaga. Ay, shoutout na lang. Alala tayo. Kasunod ka lang sticker, may utang ako. Thank you bro, ingat lang ha. Sige, ingat. Thank you. Bye. Alala tayo, palit ako ng battery, nalobat ako. Dito na tayo lumabas mga tolo. Ayun o. Habang nasa biyahe tayo mga tol, pinag-iisipan ko kung ano yung lulutuin ko. Ano yung merienda natin ngayon at kung ano yung panghapunan natin mamaya. Ang naisip ko na merienda, since dadaan tayo ng Ligaw, isa sa mga delicacy nila ngayon dyan na madadaanan natin ay ang puto. Rice puto mga tol. So matagal-tagal na din di ako nakatikim noon. Bibili tayo. Ipa-partner natin yon sa 3-in-1 na choco na regalo sa atin ng Shifa Philippines. Napakasarap nun mga tol. Tapos ang hapunan natin, meron kasi ako dala ditong ramen. Napakasarap din mag ramen. Alright, dito na tayo sa Ligaw. Papasok na tayo sa Ligaw. Bibili talaga ako ng rice puto mga tol. Sa unahan nito meron ng mga nagtitinda ng rice puto. Bibili tayo. At yun yung magiging merienda natin. Welcome to Ligaw City. Ito yung delicacy nila mga tol, rice puto. Pinagmamalaki nila dito sa Ligaw. 3,425. Sa 50 pesos po. Thank you po. Okay, meron na tayong pang merienda para mamaya pagdating natin and after natin mag set up. Rice puto ng Ligaw. Sarap nito mga tol. Pa-partner mo to sa mainat na kape. Ayun, panalo to. Parang ang sarap magbuko. Ito oh. Ah, ito pala. Dito na tayo sa Ligaw oh. Ganda na ng kalsada dito. Dati malubak dito mga tol. Pero ngayon, naayos na. Kaya kahit pa paano, tingnan nyo naman. Yung takbuhan natin dati, 30-40 lang ako dito. Ngayon, nakakapag 16 na tayo dito. Pero pagkadating dito sa crossing, sa malapit sa city nila, syempre, may minor din tayo. Tapos, magugugal ako dun, sa kalagitnaan. Kasi meron tayong papasukin na crossing papunta dun sa campsite. Kasi ito yung bayan or city na kung saan tayo magka-camping. Ligaw, Albay. Sarap ng mga alimango mga tol, ang lalaki. Kaso ang mahal nyan. Ito na pala yung rota natin. Nagmapa na ako. 950 meters. Tatawid tayo. Meron tayong papasukan na crossing. Pero meron pa tayong total na 13 km. 23 minutes pa yung rides natin. 800 meters. Saan kaya ito? Okay, diretso na tayo sa crossing kung saan man tayo tinuturo ng mapa na to. Gawa nang nakalimutan ko na yung unang rota. Tsaka hindi ko advisable dumaan doon. Gawa ng rough road. Ang haba ng rough road doon. Tatry natin dadaanan yung isang rota na nilagay nila doon sa page.
isang crossing lang yung papasukan. Ang gagawin lang natin, ito, dediretso natin ito paakyat. Kasi yung unang ruta na dinaanan natin dun sa unang vlog ko dyan, dito yung ruta. Hindi tayo magra-right. Dire-diretso tayo. Ito na ata yun. Ito na yun. Ito na yung crossing na to. Tapos, tuloy-tuloy paakyat. Laking truck oh. Okay, nakapasok na tayo. Pero ang gagawin natin, tutuloy-tuloy natin to. Hindi tayo liliko. Ayun o, diretso. Okay. Diyan tayo dumaan. Una. Dito, to Tigbaw Highlands. Ayan din yung isang pasyalan dito na pinupuntahan. Meron din palang araw. Ito, dire-diretso natin to. Ayun o, baka tinuro na tayo sa tamang mapa. Ay hindi, malayo pa rin. Kopya. Daming humps pala dito. Ayun, meron isang lumabas na mapa mga tol. Ito yung susundan natin oh. Hindi yung dark blue na yan. Diyan tayo sa light blue. 26 minutes. Lapit na lang to. Pero maghanap na tayo ng water refilling station dito, kung meron man. Doon meron din naman silang tubig doon. Kaya nga lang panghugas lang yun. Panghugas ng bigas. Pero sa inumin, wala sila. Bibili kayo yung bottle. Left turn. Gahanap ako ng water refilling station mga tol. Mukhang wala akong nakikita dito. Water refilling station? Madadaanan dito? Meron din dyan sa may crossing. Meron dito? Di ba yung crossing sir? Pero meron din dito madadaanan. Papunta ako ng Camp 1 Tree Hill eh. Anong barangay sir? Sa mapa. Barangay Uma-Umata to? Dadaan ako ng Pandan. Oo sir, ano na to? Tapos Pandan, makailang dadaanan mo, sunod. Paakyat ka ng Tigbaw. Tigbaw. Tapos ka naman kung Bangumoma, pwede rin doon. Dadaanan ng refilling station sir, papuntang Binamanik yan. Pero meron dyan? Nakikita mo yung junction ng ng Pandan, crossing. May kurbada sir. Ito. Diretso dyan, meron dyan water refilling station. Ito, diretso ka lang to na ano. Di ba sir, papunta ka doon? Pakyat. Etong crossing na to maliit. Yung tapat niyan, water refilling station yan. Ito. Yan o. Okay. Bago ka lumiko papuntang lubos. Tapos umatras ka na lang ulit pabalik. Mas malapit na. Mas malapit na. Okay, thank you boss. Ingat dyan sir. Oo. Ano dyan? Puro matarek na. Thank you. Meron daw pala. Tinuro sa akin sa mapa. O dito na lang tayo. Sa maliit na crossing na to. Ay, shoutout kay Bossing. Ginaid tayo kung saan merong water refilling station sa lugar na to, bago tayo umakyat ng Camp 1 Tree Hill. Welcome to Sitio Makael. Tama nga si Paps. Ang daming buhangin. Yan yung crossing. Tapos aakyat ako. Pero ang gagawin ko, dediretso muna ako dahil nandun yung water refilling station sa unahan. Kopya. Tapos babalik na lang ako. Ito may crossing dito. Ito. Ano? Water refilling station. Ito palalagyan natin to. All goods. Nakahanap tayo ng water refilling station. Meron talaga dito. Ngayon babalik tayo sa rotang dinaanan natin, yung crossing na yan. Doon naman tayo paket. Okay, let's go. Safe naman to dito. Saan na yung nagbubumbahan? Binira ko si Bossing. New Year na pala dito. Lakas magbumbahan. Ayun yung crossing Yung pakyat.
Ayan na, Barangay Pandan, Ligaw Albay. Tapos pakyat tayo. Opya. Going to Camp 13 Hill. Okay, let's go. Puro packet yung magiging rota na natin dito mga tol. Ayan pa oh. Tarik pa yun. Tatarik eh. Ayun pa. Akyatin. Pero mas okay dito, wala tayong dadaan ng rough road kaysa dun sa naging rota natin nakaraan ng pagpunta natin dito. Tsaka mas mga matarik ang daan dun. Kabundukan kasi ito mga tol. Tignan nyo naman oh. Oh, papakita na si Mount Mayan. Ganda niyan. Mamaya habang nagkakape-kape. Napakatibay talaga nitong water bag natin mga tol. Ayan oh. 8 liters yan, hanggang umaga ko na yan. Pangluto, panghugas, panginom. No entry. Dito daw. Pinapakyat tayo dito. Okay, dire-diretso na to papuntang Camp 13 Hill. Kadalasan na tinatanim dito mais. Okay, ito yung Tigbaw Highlands. Ayan oh. Ganda oh. Kakaunti lang tao ngayon dito. Pero ang ganda ng view dito mga tol. Kahit nga dito ang ganda mag-row camping oh. Dito ka lang pumesto, yun yung view mo. Pero papunta tayo ng Camp 13 Hill eh. Pero mga sasakyan talaga tayo makakasalubong sa location na to. Okay, nilagyan nila ng ganyan, pakyat. Kaso hindi dyan nakakakyat yung motor. Pangit dito mag-camping kasi maraming tao. Welcome to Tigbaw Highlands. Marami kasing tao dito. Hindi siya perfect for camping kung sakali. Matsyempohan nyo maraming tao. Maganda yung spot kasi may view. Pero dito sa pupuntahan natin, Camp 13 Hill, panalo ang view dito. Meron pa tayong 4 minutes, 1.9 km papunta sa rota. Grabe yung tarik dito mga tol. Tanong nyo naman oh. Primera to. Hindi kaya ng segunda dito. Pero wag natin bababadgaan hanggang makakyat lang. Okay, dagdag tayo. Kakaroon ng landslide pa. Kumbira. Pero panalo naman kasi yung view mga tol oh. Wow. Tama pa ba yung rota ko? Yan na yung Camp 13 Hill. Mas magandang view dito mga tol. Tapos sana okay, dito tayo. Tama ba? Mukhang tama naman. Mukhang tama naman. Okay, off-road. Napapalaban si Shifa Tires. Huwag ka munang umulan. Sana makapag-setup muna ako bago umulan. Okay, let's go. Dito na tayo. Naalala ko na tong vibes na to eh. Ganda. Wow, sisipag ng tao dito magtanim, ibig sabihin. Ganda por. Para akong nasa ibang bansa tong vibes na to. Ganda. Ayan na yung nila oh. Yung pinaka-peak din. Ito na yung rota. Nakikita ka na. Kaya nga lang di na ako nakabili ng toyo o kung ano pa yung lulutuin. Walang nagtitinda ng gulay. Ayun na yun. Tapos kape na lang tayo kinamagahan. Pababa na lang tayo mag-almusal ng masarap-sarap. Meron naman tayo kakainin mamayang gabi. Magraramen tayo. Importante makapag-merienda tayo ngayon. At makapag-hapunan tayo mamaya bago matulog. Walang nagtitinda ng gulay eh. Okay, ito na yan. Welcome to Camp 13 Hill. Sasabit ba?
walang sasabit. Diretso tayo dun sa baba kasi magkakamp naman tayo. At yung daan mga talo, mukhang di siya pwede sa Bios, pero sa mga 4x4 yakang yaka. Pero meron namang portion na kakayanin ng Bios to. Ang taas pala niyan. Meron na palang ganyan. Hello pa ate, kumusta po? Magkakampo uli ako. Pa. Pwede pa kaya uli doon sa taas? Sa dati po. Sa dati pa na pinestahan ka na? Meron na po pala ganyan. Ano po siya? Sa ano lang po, monitoring ng hangin. Pero wala naman po siyang radiation na ano, Wala naman po. pinagbabawal doon. Committed lahat. Oo, kasi ano yan lapitin yan. Sige po, akyat po muna ako. Thank you po. Dito nga pala mga tol, kapag gusto nyo dito mag-overnight na ayaw nyo mag-camping, meron silang mga habit house, habit house, 2 habit, 3 yan Maya tanungin ko ulit si ate. Nakalimutan ko yung rate nila dyan. Ngayon, akyat tayo dyan. Kasi ito daw ay safe naman mag-camping. Mukhang kaya pa naman ni Uno. Susubukan natin ang tibay at lakas ni Uno paakyat dito sa Camp 13 Hill. Dito tayo sa dati kong pinagpwestuhan. All goods. Hopya. Ayun Malaro spot dito mga tol. Okay, nandito pa rin yung spot ko mga tol. Wala siyang nakalagay na tali. Open na open ganda. Meron lang ganito. Pero safe naman daw yan. Kaya nga lang, wag lang daw kumilat. Kasi dyan daw natama. Lalayo-layo tayo ng konti. Dito tayo. Ito na yung pwesto natin. Sobrang ganda ito yung perfect spot para sa akin. Napakatahimik. Wala gaanong nadaan na mga naka-muffler since magbabagong taon ngayon. Karamihan naka-muffler. Tapang payapa. Tsaka ito, safe naman daw to. Wala daw tong radiation, sabi sa kanila. Kasi ito daw ay signal lang para sa sama ng panahon. Pero pang sukat daw yun ng hangin. Kaya parang meron siyang mga hélice. Ayun 3. Galing Parang naalala ko yung pinagkampingan ni General sa La Trinidad. Merong mga satellite. Tayo dito naman. Sana mamayang mag-umaga merong fog. Pero ngayon, ito kasi yung problema natin yung makulimlim na yan. Kailangan natin makapag-set up agad ng tarp. So dito ulit tayo. Set up tayo dito. Mas maganda nga ngayon mga tol kasi nung pag-camping ko, ang daming mga ganito, matataas. Pero ngayon, talagang damo siya. Solid. Okay, set up tayo. Mabilisan lang. Kailangan natin mag-set up agad. Ito yung pinakamahirap sa pagka-camping. Nakikipaghabol ako sa masamang panahon. Pero once na nakapag-setup na tayo dito, mabilis na lang to. Lalatag muna natin tong tarp na to.
Okay, nakausap ko si kuya. Dahil natandaan ko siya, sa kanya itong taniman na to. Ayan o. Sa kanya yung taniman na yan. Nagkwentuhan kami ni kuya. Sabi ko ako yung nakaraan dito nag-camping na nakyat ko din yung motor. Tapos ito, madamo pa kasi. Ayun, kukunin niya lang yung kalabaw. Bagong anak daw yan eh. Ganda dito mga tol. Mag-aaga tayo nakapag-setup ngayon. Ang lawak na ng area natin. Ito. Ngayon, sa setup lang natin yung tent para yung ibang gamit ay mapasok natin. Tapos all goods na yan. Tsaka ayan, babagsak na yung ulan. Ngayon sisecure natin yung mga pegs natin kasi hindi ko pa na hammer. Meron ako nabiling napakamurang hammer. Ayan o, sa Shopee to. Secure ko muna yung mga pegs natin. Malakas yung hangin eh, sumasabay dito sa ulan. Natakbo yung anak niya eh. Ang lakas ng ulan tapos umiinit. All good. Lalong lumakas yung ulan mga tol. Grabe oh. Buti na lang meron na tayong tarp. Ayun yung kagandahan kapag may tarp na kayo nakalagay. So dito sa area natin, kahit wala tayo sa loob ng tent, hindi tayo mababasa kasi meron tayong tarp. Lakas! Pero ang ganda. Napakasarap pakinggan. So sa setup ko lang yung ibang gamit. Kagaya nitong lagayan natin ng tubig. Lalagay ko na dito. Sarap pakinggan ng ulan, di ba? Ito nga pala mga tayo yung camping chair natin na Tilak yung brand. Saka yung fabric ng material ng tela niya ay Cordura ang tatak. So nung sinerch ko yung Cordura mga tol, isang magandang klase pala yun ng textile or tela dahil anti-scratch na siya mga tol at UV resistant na din. Kung mag-worry kayo sakaling mabilad nyo siya at mag-fade agad yung kulay, yung pagkaitim, itong camping chair na to mga tol, itong tela niya ay meron siyang UV resistant mga tol. So ibig sabihin hindi siya agad mag-fade mga tol. At nung tinignan ko mga tol yung pagkakatahi, napakaganda. Kaya kahit may kabigatan tayo ay kayang-kaya tayo nito. Ito yung pangalawang beses na magagamit ko siya sa camping. Dahil nung unang ginamit ko siya sa pagka-camping ay nung kasama ko si Bro Dejan Pax dun sa Burawan Island. Kaya pagdating sa presyo ng Tilak brand, Tilak camping chair, solid na solid din pala. Pang long lasting mga tan. Kumpara sa ibang camping chair na nabibili natin na kapag nilabahan natin at nabilad kaano, ayan, walang UV resistant, nagpipid agad. Pero ito napakaganda kasi meron siya. Maliban pa doon mga tol ay anti-scratch siya sa mga bulsang meron tayong zipper na nakakapunit sa tela ng upuan. Ito hindi. Dahil meron siyang anti-scratch. Ayun oh. Pinong-pino mga tol. Oh. Sarap habang bumubuhos yung ulan.
Sarap na magkape. Ayun oh. Relax ka lang tapos pinapakinggan mo yung buhos ng ulan. Ganda par. Kaya nga lang yung tarp natin pala, meron ng mga butas-butas gawa nung binagyo tayo sa Victory Peak. Doon tayo tinamaan ng masamang hangin talaga na sobra eh. Tapos tingnan nyo yung bakas ng tent natin ah. Punit na. Kaya hindi na siya papalag sa ganong klase ng panahon kung magka-camping tayo gamit itong tent na to. Kaya sa episode na to, ito na din siguro yung huling camping na magagamit natin tong tent na to. Dahil meron na tayong bagong tent sa mga susunod na episode. Abangan nyo yan dahil aantayin ko yan. Sarap ng ulan oh. Oras na para ilabas yung ibang gamit natin, kagaya ng pangluto. Butane gas. Ito yung SWS spider tube natin. Tsaka itong napakagandang wheel hike natin na windshield. Ganda oh. Sarap ng setup natin ito, ganda. At yung sinasabi ko sa inyong kape, mocha. Ayan oh. Ito ay regalo sa amin ng Shipa Philippines. Dami to. Siguro ilang pa lang nababawas ko. At ito nga pala, yung lagayan nito mga tol, pwede pala natin maging lagayan nyo ng iba pang mga kagamitan. Bali, ang gagawin lang natin dito ay ito, open lang to. Tapos, ito yung isasabit natin dito. Ayan na. So, kailangan nyo lang nito ng carabiner, ito, para masabit nyo siya. Ayan na. Nandito yung ano natin, ito spoon and fork na to, halo na eh kasi merong tinidor, merong kutsara, tsaka meron tayo pang bukas ng dilata na walang can opener. Tsaka ang tatak niya mga tol ay Bargo titanium, solid par. Oras na para magkape. At sulitin natin yung magandang tanawin na meron dito sa Camp 13 Hill.
All goods na mga tol. Nakapagkape na tayo at napakasarap ng panahon ngayon. Na di na umulan dahil napakaganda na ng view. Si Mount Mayon ayun oh, nagpapakita na pa konti-konti. Di talaga nakakasawa yung ano dito, yung view. Paikot yan oh. 360 mga tol. Oh. Kasi Mount Mayon tanaw na tanaw dito. Tsaka si Sir Elmo, yung owner nitong spot na to, ay dumating ata. So puntahan natin sa baba para ma-meet din natin. Kasi nung unang camping ko dito mga tol ay di ko siya nakita, di ko siya na-meet. Ayan, punta tayo. Yung kalabaw ni kuya oh. Napagod yung anak kakatakbo. Ito yung dinaanan natin. Ayan, naakyat natin yung motor. Dami dito nagtatanim. At karamihan daw na tanim dito ay mais. Pero seasonal. So yung mga native naman ako. Ano po yan ate? Kamote. Tanim nyo din dito? Ay, hello po ma'am. Hello po, namit ko din po kayo sa pangalawang beses. Hindi po, inagahan ko po para makapag-setup po. Kaya nga po eh. Unang camping ko dito, nagkapagpo kahit papano eh. Dito mga tol sa Camp 13 Hill ay meron sila ditong habit house. Kung sakaling ayaw nyo mag-tent at gusto nyo mag-overnight dito dahil sa klima na meron sila dito. Itong malaki, tatlo kasi ito mga tol. Merong dalawa doon, maliit, tapos merong malaki. Itong malaki daw kapag overnight, 700 pesos. Napakamura na. Tapos kapag day tour or daytime kayo pupunta dito, ang rate nila is 100 pesos per hour. Ayun. Ah, nakaano pala siya mga tol. Ayun oh. Tsaka malawak. Uy, all goods. At din nyo na dito kailangan mag-aircon gawa ng malamig. Malamig yung klima dito. Ito yung 700. Kasya dito mga tansya ko mga 5 pwede. Tapos meron sila ditong pang couple. Ito, ang rate nila dito mga tol is 500 pesos. Overnight. Sarado yan eh. Kaso nakalak. Pero silipin natin. Pandalawahan to. Ayun na yung higaan. Tapos sa baba pwede pa. Pero pang couple daw dyan. Dalawahan yan. Kung gusto nyo mag-overnight dito nang hindi na kayo magpapakahirap sa tent. Tapos yung kabilang spot nila mga tol, ayan o. Akyat tayo. Ito talaga yung pinaka-spot nila for camping. Eh meron kasi ako nakikitang spot doon na maganda-ganda pa na magti 360 yung view. Doon ako pumunta. Meron sila ditong lababo sa taas. Hindi ko alam kung ano yan. Kapag day tour kayo dito pupunta, meron sila mga upuan. Meron dala mga pagkain. Diyan. Ganda din dito. Ito yung view nyo dito pag dito kayo nag-camping. Tsaka meron sila ditong spot para mag bonfire. Ayan o. Gusto nyo dito mag bonfire. Alas 5 ng hapon mga tol. Ito yung vibes natin. Mag-aalas 6 na pala. Sobrang ganda. Dito nag-set yung sunset. Nakalubog pa lang ng araw. So napaka-relax lang mga tol. Kasi hindi ko naman in-expect na ganito yung panahon na madadatnan natin. Napakaganda. At yung nagpakita sa atin yung ganda ng kalikasan bago pumasok yung taong 2026. Sarap malamig yung panahon ngayon dito mga tol. At maya maya ay luluto na din ako. At lalagay na din tayo ng mga ilaw. Pero hanggang may liwanag pa, sulitin muna natin yung ganda ng lugar. Set up ko lang yung ilaw natin mga tol. Alam nyo mga tol, yung nakuha kong Minimalite kay Great Outdoor, yung wheel hike, eto yun, ilang araw ko to nagamit sa bahay kasi
mga charge ko talaga. At umabot pa siya ng 3 gabi. Nagamit ko pa to. So ibig sabihin 3 camping or 4 na camping, yakang-yakan nito. Ganda oh. Oh. Ang liwanag. Ngayon sasabit ko lang siya dito na part. Water resistant na din siya mga tol. Kaya kahit sa portion na to maulanan siya, all goods. Tsaka yung dating ilaw natin na Shine Trip, ginagamit ko pa rin. Kaya nga lang, kasi kanina habang papunta ako dito galing Sorsogon, nakabukas na siya. Tignan natin kung magtatagal pa siya. Ito yung flashlight lantern, telescopic type ng Wilhite. Wilhite yung brand dito mga tol eh. Meron palang ganito si Wilhite. At ito, hindi ko pa siya na-charge. Ayan, meron siyang lock dito sa likod para hindi siya ma-fold. At meron siyang taas na 65 cm. At kapag i-open naman siya, meron siyang ditong button. Ayan. At ito yung label ng kanyang battery. Kung meron pa siyang laman. Ayan o. Meron pang 3 bar. Up to 4 bar siya eh. 1 bar pala yung nababawas ko. Nagamit ko to nung camping namin sa Burawan. After nun, hindi pa ako nag-charge. Napakaliwanag oh. Sabi nga ni Bro Dejan Pax, parang ano daw eh, parang spotlight. Ngayon gagamitin natin to kasi magluluto tayo. Ready ko lang mga tol yung ano, pangkanin natin. Dahil tayo lang naman yung kakain, isang taka lang. Hop, para na yan. Magiging ulam natin mga tol. Etong magiging ulam natin, ramen. Ayun ah. Nakakasawa na kasi kung magluluto ko ng karne or kung ano eh, magbabagong taon lang din naman bukas, karne na naman. Dapat gulay. Wala tayo nadaan ng nagtitinda ng gulay para makabili. Kaya magra-ramen na lang tayo. Yung jacket na ako mga tol. Grabe ang lamig. Lumakas pa yung hangin. Malamig. Tapos nung tinignan ko dito sa cellphone natin, yung temperature dito sa Ligao ay umabot ng 27 degree. Malamig na din yun. Malaimpanta na yun. Grabe, ang lamig ng hangin dito. Buti naman kumulo na. Nakapagluto na ako ng kanin. Ito na lang, yung ramen na lang natin, since kumukulo na din naman. Hindi naman siya spicy. Meron pa ba nakalagay? Feeling ko maanghang. Ayan na, ramen na nga siya. Sarap. Sakto lang yung sabaw. Sarap ng ganitong ramen ah. Bira lang naman tayo kumain ng ganito. Nakakain na din. Ramen tsaka kanin, carbohydrates pa rin yun. Sarap pala ng ganitong ramen. Okay, let's eat po. Kain na po. Thank you po Papa G sa foods. Kain na po ako. Dagdagan natin yung lamig. Tsaka after natin ito, matutulog na tayo. Ito yung Taiwan beer na galing sa boss namin to eh, sa Shifa Philippines.
Nung year-end party, nadala ko yung isa. Sabi ko pag nag-camping ako, iinumin ko to. Sarap pa. Alam mo, kahit paminsan-minsan, kailangan din ng beer sa katawan natin. Parang drinks lang tayo sa napakagandang view na meron dito. Ayun, city lights. Si Sir, pinuntahan ako dito kanina. Yung caretaker. Kwentuhan lang kami sa buhay nila na meron sila dito. Sabi ko napakaganda, napakapayapa ng buhay nila dito. Simpleng-simple lang. Magsasaka tapos ayun, after magtanim, magsianihan, bebenta nila. Balik lang sila sa rotation ng buhay nila. Magtatanim uli. Sarap. Meron silang mga ganitong pwedeng pagtaniman dito sa Ligaw. Ito nga pala, sabi ni Sir, ito ang Pulangi City. Pulangi na ba? City na ba yung Pulangi? Basta ito yung bayan, ito daw yung bayan ng Pulangi. Ito yung Ligaw. Mas kitang-kita dito yung Pulangi. Ayan, oh. Tanaw pala dito. Kwento sa akin si Tatay. Yung kwento na ni Kuya kanina, yung nagtatanim dito, tsaka yung kwento ni Sir, yung caretaker, ay pareho. Etong lugar daw dito sa Ligaw, isa to sa kinakatakutan noon. Gawa ng marami daw ditong, alam niya, yung NPA, mga taga-bundok, na dito talaga nakapwesto. At simula nung nagpwesto din dito yung mga army, doon daw talaga sila natakot lalo kasi natatakot sila kung madamay sila sa mga posibleng mangyayari dito, magkaputukan, diba? Kasi minsan yung mga taga-bundok ay nakikisama sa mga taga-lokal para di mahalata. Yung mga army, mga tol, ay syempre mapagkakamalan din silang parte ng grupong yun. Kahit anong gawin din nilang pagpapaliwanag, ganun yung mangyayari. Kaya simula nun ay yung mga dating nakatira daw dito ay nagsibabaan dyan sa bayan. Dyan na lang tumira. At yung natira dito talaga, iilan na lang. Dito nga sa lugar na to mga tol, 15 lang na bahay na meron dito na nakatira. Kaya hindi sila napapalagyan ng kuryente. Kasi ang minimum daw ng parang Meralco dito or Soreco ay dapat 20 na bahay. 15 lang na nandito sila, hindi daw talaga sila mapapalagyan ng kuryente. Kaya ayun, di ko alam kung kailan daw sila magkakakuryente dito. Yung iba ay parang ayaw na din talaga tumira dito, pero mukhang yung iba na engganyo na din tumira dito dahil okay na din naman, payapa na uli yung pamumuhay nila. Kaya kung makikita yung mga kabundukan na yan ay karamihan ay may tanim na, nagsisitaniman na sila. Sobrang lamig sa labas mga tol. Dito na ako sa loob. At yung ilaw, papaumagahan natin yan. Ayun oh. Grabe ang lamig. At inabot na din tayo ng antok. Dito na tayo hihiga. All goods. So oras na din para matulog at bukas magkita-kita ulit tayo mga tol. Tingnan natin kung ano oras tayo magigising. Okay, good night mga tol. At magkita-kita tayo bukas.
Alas 4. Nagising tayo. Akala ko tutuloy-tuloy pero di naman. Sarap, ang lamig dito mga tol. Ang lamig ngayon. Kasi December pa. Tsaka mamayang madaling araw, New Year na talaga. Pag New Year na. Ang lamig. Ang galing ah. Ang tibay mga tol. Pakagaling nito. Hanggang umaga talaga siya. All goods. Magagamit ko pa yung next camping. Pwede pa yan. Palag pa yan. So ngayon magkape muna tayo dahil gustong gusto ko na magkape. At napakalamig. Sulitin natin yung ganda ng tanawin dito. Ganda. Ayun si May, no? Kitang kita dito. Sarap dito bumabad, oh. Andito yung singaw ng inat. All goods, pababa na tayo. Meron nga pala sila dito CR kung gusto nyo mag-CR. Di ko na kasi napakita sa inyo. Meron naman sila ditong CR. Ayun yung CR nila. Ganda din. Palabas na tayo. Di na ako magpapaalam pag pababa na tayo. So siguro mga tol, dito na din ako magpapaalam sa inyo. At muli nagpapasalamat ako sa panonood nyo at pagsama nyo sa akin sa mga huling araw ng 2025. Dahil mamayang alas 12 ng gabi, umaga, ay papasok ng 2026. Sana maging magandang pasok sa atin ng 2026 at marami tayong adventure na magagawa. At marami pa tayong subscribers na dumating at dadami pa tayo. So kaya nagpapasalamat ako sa inyong suporta. At nanatili kayo at kasama ko kayo ngayong 2025 hanggang pagtapos ng taong to. So kaya sa muli, binabati ko kayo ng maligayang bagong taon. At maraming salamat sa suporta nyo.
Sa paano, maraming salamat. At sa muli, magkita-kita tayo sa susunod nating episode at yugto ngayong 2026. Paalam. Ganda ng view. Woo! Maraming salamat po. Bye-bye. Dito na kami papaalam. Peace out.